seminar, training, at saka sa ating SOL, mga eggs natin. So, we are grateful to God for our new monitor. Amen. Pwede ba tayo magpasalamat sa Panginoon? Lord, salamat sa aming bagong monitor. Amen. So, we will continue with our, sabi natin kasi, para sa inyong kaalaman, at least yung topic natin ay series, Basta parang it has to do with a certain topic para hindi tayo sabog-sabog sa ating mga natututunan. So actually that is my instruction even to our outreaches na kung maaari, kung ano yung ating message dito, at least related sa topic, Parang sa ganon, hindi naman sabog-sabog yung ating learning. And I believe the Lord, when He brought out a certain topic, He wants us to pursue. Gusto niyang iyon po ang ating tutukan kapagkat maaaring ang Panginoon, hindi lang maaari, kundi niloloob ng Diyos na yun po yung ating matutunan bilang iglesia at yun po yung ating probably gagawain. So last time, we talk about prayer, declarative prayer. Amen. Declarative prayer. And today, we will talk about spiritual warfare. It is a form of prayer pa rin. Declarative prayer is a form of prayer. And this one, our topic today, spiritual warfare, is still a form of prayer. Manalangin tayo. Amang banal, maraming salamat po for gathering us here once again. Hallelujah. Natutuwa kaming nananambahan sa iyo, natutuwa kaming makikinig ng iyong mga salita, at nagsasaya kaming kumikilos ka sa pamamagitan ng mga patotoo ng mga kapatid. Lord, totoong ikaw ay buhay. Patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming pinagpapala. Hallelujah. And so Lord, we are here again. Would like to continually be filled with your Holy Spirit. Would like to be continually filled our cups, Lord, in order for our cups to run it over so that others will be blessed through us. Maraming salamat po sa mga biyayang natatamo namin mula sa iyo. Hallelujah. Sa mga nakaraang araw, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga susunod pang panahon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Yes, we are continually decreeing blessing upon blessing. Hallelujah. For you will going to supply all our needs according to His riches and glories in Christ Jesus. The need of our church, the need of our families, Lord God, and even the need of every individual worshiping here today. Salamat po. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, spiritual warfare. Yung salitang spiritual warfare po ay wala sa Bible. No, ito ay isang, sabi ng Google AI, this is spiritual warfare is a theological concept describing the continuous struggle of believers against unseen spiritual forces or evil. No? So, ito ay konsepto. Bagamat wala yung salitang spiritual warfare sa Bible, mayroong salitang spiritual at mayroong warfare. No? So, we just combined it to describe o patungkulan ang isang pakikipagbuno natin sa kaaway. No? Mula nung na-born again tayo, you are not only working out your relationship with God, but you are also working out to be victorious, no?
you're not only working out your relationship with God nung na-born again tayo, kundi tinatrabaho din natin na tayo ay maging matagumpay. Saan? Una, siyempre sa mga gawain sa Panginoon, pangalawa pa, tungkol sa ating buhay. So, whether you like it or not, you are enlisted into a battle na tinatawag, mga kapatid. Napag-aralan natin yan minsan, yung enlistment nang tayo na born again, naging anak tayo ng Diyos, but at the same time, we are enlisted to a warfare. Kaya nga, ang isa sa mga description natin bilang mga Kristiyano ay mga sundalo ni Kristo. Amen. Sundalo ni Kristo. Bakit sundalo ni Kristo? Bakit may binabanggit yan sa Bible na tayo ay mga sundalo ni Kristo? Why? Because we are engaged in a warfare. No? So the moment we believe the Lord, the moment a person believes the Lord, he is also enlisted to a warfare. Lalong-lalo na kung natututo ka nang mag-pray. Amen. So, ang isang Kristiyanong natututong mag-pray, kinaiinis na ni Satanas. All the more if you are leveling up in your prayer and you are doing declarative prayer, all the more na kakainisan ka na ni Satanas. Kasi you are doing something, gumagawa ka na ng isang bagay, yung panalangin na yon, yung declarative prayer, na kung saan siya ay naaapakan mo na. Naaapakan mo na. No? So, ganun po. Kailangan naman natin talaga mag-pray sapagkat ang prayer ay it has to do with the will of God. Gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, you pray. Kasi ang atas sa atin sa Biblia, pag nanalangin tayo, hanapin ang kalooban ng Diyos. At sinabi pa na hindi tayo magkakaroon ng answered prayer if our prayer is not in line with the will of God. So prayer is looking for the will of God. Prayer is seeking the will of God actually. No? Kaya gusto nyo ng kalooban ng Diyos, malaman ng kalooban ng Diyos, pray. Because prayer is seeking the will of God. The Holy Spirit Himself, di ba? Sabi ng Bible sa Romans, the Holy Spirit helping us. Helping us to what? To pray the right kind of prayer. Aba, ganun pa rin, ha? Yung Holy Spirit, tuturuan tayo para makapanalangin tayo ng kalooban ng Diyos. Kaya ang panalangin ay paghahanap at pagsasaliksik ng kalooban ng Diyos. You want the will of God? Siyempre, we cannot settle for less. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng mag-settle for less. And if you want to settle for good, particularly settle for the will of God, prayer is the answer. Kaya pag hindi tayo nagpipray mga kapatid, hindi natin aapuhap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya itinuro ng Panginoon ng prayer kasi alam niya na ito ay paghahanap sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng answered prayer, ulitin ko, without aligning yourself to the will of God. In doing so, pagka hinanap mo na yung kalooban ng Diyos, ayun nga po, you are at the same time engaging in a warfare. Nabanggit ko kanina, you are not only improving your relationship with God, but you are also at the same time engaging in a warfare. Nowadays, itong Google AI ay very prominent, nagiging sikat, ano? Well, okay naman yung kanyang definition. It is a theological concept, isang konsepto. Pero kahit alisin mo yung salitang spiritual warfare, nasa Biblia yung concept, no? Binasa lang kanina. Babasahin din po natin ulit. So, it describes a continuous struggle. Kaya, the moment na na-born again ka, hanggang sa rapture, engage ka sa tinatawag na pakikipagbaka sa kaaway. Pakikipaglaban sa kaaway.
Hello, are you aware of it? Mga kapatid, wala akong pakialam dyan, Pastor. Basta ako na matahimik ako, nabubuhay ako bilang isang Kristiyano, ginagawa ko yung ilang kalooban ng Diyos. I don't mind engaging into a warfare. But you do. You do whether you like it or not. Sabagat mula nang naborn again tayo, target na tayo ni Satan. And it is not just a simple fight with Satan. The Bible calls it pakikipagbaka. The Bible calls it a warfare. In fact, we will be studying a word, yung salitang wrestling, no? Si Pablo ginamit yung salitang wrestling o wrestle para i-describe yung ating pakikipagbaka. Pero at one time, sa Ephesians naman, dinescribe naman niya bilang isang pakikipagdigma. Bakit pakikipagdigma? Kasi may baluti. May baluti. Pinasusuot tayo ng armor. Isipin mo, pasusuotin ka ng armor. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, there is really a war. I-introduce yung salitang struggle and wrestling. Talagang there is really a warfare. Mayroon talagang pakikipagbaka tayo mga kapatid sa kaaway, and we need to be aware of this. Akala ko ba, Pastor, the battle is of the Lord? Sabi ng ating inaawit nung nakaraang linggo, inawit lang natin that the battle is of the Lord. Yes, the battle is of the Lord, but we are part of it. Amen? Halimbawa, ang giyera ng isang kaharian, kaninong giyera halimbawa, nakipagyera ang isang kaharian, kaninong giyera yon? Sa hari, siyempre. The battle is of the Lord. The battle is of the King. But you are part, yung mamamayan, no? Actually, walang hindi bahagi sa pakikipagbakang ito, no? Everyone is enlisted. So, kabilang tayo lahat, walang exempted na Kristiyano. Nasa front line tayo lahat upang ipaglaban ang pagtatagumpay ng buhay natin, ng gawain. Of course, the Lord is always victorious. And since the Lord is always victorious, we will emerge victoriously as well. Kaya, huwag isiping sa kalagayan kasi natin sa bansang ito, natutulog tayo ng payapa, yung mga sundalo ang nakikipaglaban. Di ba? Tama ba? Namumuhay tayo ng tahimik, mga mabubuting mamamayan, pero yung mga sundalo natin, nakikipaglaban sa banta ng ating katahimikan. They were the one that is on the front line in order to engage in a warfare para ikaw ay mamuhay na tahimik. Sa pagiging Kristiyano, ikaw ay kailangan mamuhay na may katahimikan bilang isang simpleng mamamayan, bilang isang simpleng Kristiyano, but at the same time, you are a soldier for Christ. Kaya huwag nating isipin na mamamayan lang ako. The battle is of the Lord. No, you are a soldier at the same time. Inaasahan kang mamuhay na payapa, tahimik, maayos, pero kailangan mong i-maintain ito sa pamamagitan ng tinatawag na pakikipagbaka kay Satanas. May kaaway kasi ang ating kaluluwa, mga kapatid. Hello? May kaaway ang ating buhay. At yun ay si Satanas. Nung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, wala kang kaaway. Wala ka nga bang kaaway? Kakampi mo kasi si Satanas. Pero ang kaaway mo naman, ang Diyos. So mamili ka. Sino ang gusto mong kaaway? Ang Diyos o si Satanas? Pero yung ating pagkakakilala sa Kanya ay pagtawag ng Diyos. So, siyempre, we would rather be on the side of God and
Satan be our enemy than be on the side of Satan and God will be our enemy. Dalawa lang po yan. Dalawa lang po yan. So, a continuous struggle against unseen spiritual forces or evil. No? Kaya dito sa mga talata, alimbawa dito sa, nabanggit na po kanina, nabasa na po kanina, kung slide number 4, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, sabi ni St. Paul, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. So, pakikipaglaban. Amen? Pakikipaglaban. Wala si Sister Edith dito eh. Mahilig siyang gumamit ng salitang laban lang. Di ba? Laban lang. So parang pagka sinusubok, nababanggit niya sa aming satellite prayer, ganun talaga ang buhay, laban lang. Amen. Hindi yung laban ng politiko, ha? Kundi laban na makikipagbuno talaga. Kaya mga kapatid, laban lang. Hindi yan paminsan-minsan na laban. It is a continuous struggle. That's why we need to be aware na kinakailangan tayong lumaban. Kasi the devil is not sleeping. The devil is not resting. In fact, he double his time. Dinodoble niya yung pakikipag-away sa atin, panunukso sa atin, pagpangbubuli sa atin, dinodoble niya yung binibigay niyang mga tinatawag na wiles of the devil. Kaya ang Kristiyano hindi pwedeng, anong tawag doon, maging complacent, mga kapatid. No? Kailangan aware tayo sa ganitong kalagayan that we are always in a battle. We are always in a battle. Yung isipan lang natin, maya-maya, makakaisip ng masama. So, battle na yon. Yung kapaligiran lang natin, tutoksohin tayo, battle na yon. Di ba? Yung trabaho natin, magbibigay sa atin ng pagsubok, pagproblema, it is a battle. All the more kung ikaw ay nangangaral pa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, no, you are not just only protecting yourselves, but you are advancing the kingdom of God. Lalo ka pang nakikipaglaban. Kaya sa umagang ito, I want us not to be complacent. Mga kapatid, matapos natin malaman ng tungkol dito sa spiritual warfare, narinig nyo na ito, at let me emphasize it again. Sabi ni Winston Churchill doon sa Europe, sinabihan niya yung mga general na nakikipaglaban, mga general. Sabi na niya doon sa mga general, alam nyo, sa inyong mga hukbo, sabi ni Winston Churchill, ang bantayan nyo, hindi yung nag-walk out. Huwag kayong malungkot doon sa mga nag-walk out at huwag nyong babantayin yung mga nag-back out. Okay lang yon, mag-back out sila. Ang bantayan nyo yung mga sundalong complacent. Yun ang mas delikado. Hindi yung mga sundalong nagba-back out, kundi yung mga sundalong complacent. Walang pakialam. Kasi ang sundalong complacent, halimbawa, pinagbantay ka dyan, complacent ka, natulog ka, hindi ka lang mamamatay, kundi pati mga kasamahan mo. Kung nag-back out ka, papalitan ka lang. Isn't it? Pag nag-back out ka, papalitan ka lang. Pero pag complacent, sabi ni Winston Churchill, yun ang pinakadelikado sa samahan, sa kasundaluhan. Yung nagpapabaya sa kanyang responsibilidad. Kasi oras na pinabayaan mo ang responsibilidad, inata sa'yo, hindi mo ginawa,
it is not only you who will be destroyed or be destroyed, but your co-workers as well. Mapapasok tayo. Kaya napakahalaga nitong spiritual warfare. This is not a very complicated topic. Pakikipagbaka nga po. Kaya sabi ni San Pablo, if I will going to read the NIV in slide number 3, for though we live in the world, we do not wage war. So the NIV is using the word war. Amen? Kaya hindi lang si Trump at saka si Zelensky ang involved sa gyera. Amen? Kundi tayo rin mga Kristiyano, kanya nga lang, ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman, hindi sa dugo, no? With the weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish argument and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Okay, Ephesians chapter 6, 11 to 12 in slide number 5. NIV, sabi rito po ito, the whole armor of God, ito yung binabanggit ko kanina. Realidad talaga yung warfare sapagkat pinagsusuot tayo ng balute. So that you can take your stand against the devil's scheme. So, nililinaw sa atin yan ni San Pablo. Are you seeing that, guys? Wala kasi yung monitor ko, nawala. So I don't know whether the right slide is being flashed. Okay. So, the devil is scheme. Okay guys, the devil is scheme. So, we don't struggle against flesh and blood, sabi ni St. Paul dito sa NIV, but against the rulers. Kanino daw tayo nakikipagmuno? Against the rulers. Can you say after me? Rulers. Against the authorities. Against the powers of this dark world. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ang lalim ba? May Tagalog ba ako niyan? Okay, but it is easy naman to understand. Ano? Balikan natin. Ang devil schemes, no? Pinagsusuot tayo ng balute sapagkat ang struggle natin, yung salitang struggle dyan, yung dilaw, sa King James Version, wrestling, struggle and wrestling. Well, hindi nakapagtataka sapagkat nung panahon ni San Pablo po, uso na yung wrestling. The sports is already existing. Yung wrestling nung araw. Kaya so probably Paul is, alam niya yung sports na wrestling, nung siya ay nagturo na ang Kristiyano ay may pakikipagbakang espiritual, ginamit niya yung salitang wrestling. Wrestle. Pero doon sa binabanggit natin kanina sa taas, na ginamit niya yung full armor of God na nangangahulugan naman ng warfare, no? So, ganun niya dinidescribe yung ating pakikipag-away kay Satanas. At hindi tayo pwedeng maging complacent, guys, or else your family will be at stake. If you are a Christian, ikaw ang inilagay ni Lord yan na watchman, bantayan mo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pananalangin, bantayan mo ang iyong pamilya na sila'y makakilala sa Panginoon, bantayan mo ang iyong pamilya na hindi mapariwara sa mga gawa ng kaaway. Amen? Ganon din sa iglesia. At lahat tayo ay may responsibilidad na panatilihin ang ating pagtatagumpay kay Kristo. Okay. So, sabi ni C.S. Lewis Institute, no?
sa isang article, the categories of struggle, yung categories of our warfare with the devil. So Christian tradition identifies three main arenas of spiritual opposition. Sa tradisyon ng mga Kristiyano, ito talaga ang kinikilala kung saan umaatake si Satanas. Saan daw po? The world, Satan is using the world, that is the societal temptation. No? Inaatake tayo ni Satanas dito. Societal, the world. Kaya mag-ingat sa mga pinapanood, mag-ingat sa pinakikinggan, mag-ingat sa sanlibutan. Sapagkat sa pamamagitan nito, maaring tayo ay nagagapi. Pangalawa, the flesh. Okay? The world. Ito yung mga tinatawag nilang sa giyera, front. No? Front. Sabi na yung Israel, napakaraming front ng pakikipag-away. Kasi kaaway niya yung Iran, kaaway niya yung Lebanon, kaaway niya yung mga teroristang grupo. So napakaraming front of war na tinatawag. So ito rin ay front of war with the Christian, number one, world of flesh, number two, yung human sinful nature natin, yung the tendency na tayo ay magkasala. Kasama po yan sa pinakikialaman ni Satanas upang tayo ay magapi sa ating pananampalataya pag pinairal natin ang ating pagiging makasalanan. And number three is the devil. No? The devil. Ito ang promotor ng lahat actually. He uses the world, he uses our flesh, the devil, that is the spiritual deception and attacks. No, yan po ay pandaraya ng kaaway, alam mong tama, dinadaya ka, nagagawa mo yung mali, at ikaw ay inaatake. Later, we will be learning how Satan attacks, mga kapatid, para alam natin na pag-igtingin natin yung warfare, no? Pag-iigtingin natin yung tinatawag na warfare. In our lesson today, two aspects of readiness. Napakahalaga nito. Simple lang naman po ang mensahe ng Biblia. Maging ready tayo, no? So, when the Bible introduces warfare to us, at the same time, sinabi niyang maging ready tayo. Kaya si Lord ay hindi nagpapabaya. Maging ready tayo kasi may pakikipaglaban. Number one is be strong in the Lord and in the power of His might. The number two is put on the whole armor of God. So, dalawa yan. So number one, be strong in the Lord and in the power of His might. Yan po ay mababasa natin sa, ibigay ko sa inyo ang mga talata. Sa slide number 6, ayan yung sinabi ni St. Paul sa King James Version. Sabi niya, finally, my brethren. Pag sinabi niyang finally, finally, brethren, anong sabi? Altogether, be strong in the Lord and in the power of His might. Pangalawa, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against what? The wiles of the devil. Sa Tagalog, para makatayo tayo sa mga pakana ng kaaway. Hallelujah. Ang Kristiyano dapat maalam dito, mga kapatid, sa mga pakana ng kaaway. Napag-aralan na natin, nalaman natin yung tatlong front ng warfare natin, the world, the flesh, and the devil. Itong mga tatlong ito ay ginagamit na pakana ng demonyo upang tayo ay manglupaypay, tumalikod, manghina, at mawala sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa mawala pati ang kaligtasan. Pastor, di po ba yan, pinaghahanda lang tayo ni Lord sa isang pakikipagbaka, pakikipagbuno kay Satanas upang yung mga biyaya dito sa sanlibutan, hindi naman natin, o kaya matanggap naman natin. Dito yan sa sanlibutan
Halimbawa, yung kagalingan, yung prosperidad, kailangan mong makipagbaka kay Satanas. Pero hindi naapektuhan nito ang kaligtasan. Maaring ganun ang pangangatuwiran. Kahit ako, pastor, ay tinatalo-talo ni Satanas dito sa mundong ito, pag ako'y namatay, papasok ako sa langit. Ayun ang mahalaga. Ganun po ang paliwanag ng iba, na tayo pinaghahanda upang hindi tayo maging talunan dito sa mundong ibabaw na ito. Sa halip na matanggap natin ang mga biyaya ng Diyos, hindi na natin matanggap sapagkat tinatalo na tayo ni Satanas. Pero pag ikay namatay, papasok ka sa langit. That is not so. If you are defeated here on earth, definitely you will lose your salvation. You will lose your salvation. Bakit ko nasabi yon? Pagsuotin ka ba naman ng Diyos ng punong-punong baluti? Helmet, breastplate, boots, ano ba? Sinturon, bigyan ka pa ng armas. Alam ng Diyos. Kung ang mawawala lang sa iyo ang biyaya dito sa mundong ito, hindi ka pagsusuotin ng whole armor of God na tinatawag. Because God knows, if you are defeated here on earth, eventually you will defeated in heaven. Mapapahamak tayo. Kaya ako'y naniniwala, kung ang usapin lamang ay para sa mundong ito na hindi tayo maging masagana, siguro naman, hindi tayo pagsusuotin ng balutin ng Diyos mula ulo hanggang paa. Kung walang kinalaman dyan, ang ating kaligtasan. So just come to think of it. It's logical. Di ba? May sense. Di po ba? Kung ang pakikipaglaban-laban, magagasgasan ka lang, mahihiwaan ka lang sa balikat, matutusok ka lang sa iyong binte. Pero pagdating ng araw, pupunta ka pa rin sa langit, hindi ka pagsusuotin ng Lord ng baluting punong-puno, takip na takip ang iyong katawan. But that is not the intention. God knows that we can lose our salvation, deprive ourselves of the blessing here on earth, and lose our salvation in the end if we will going to be a complacent Christian. We are engaged in a warfare. Kaya sabi ng Pablo, para hindi tayo ignorante sa mga pakana ng kaaway. Kaya may Bible, mga kapatid. Pag-aralan natin. And so this morning, we are really studying the very warfare, the spiritual warfare. And number one is that the Lord wants us to be strong and in the power of His might. Siyempre, ang sundalo naman, bago pinapahawak ng baril, may training muna. Pinalalakas muna, di ba ba? Tama. Hindi ka naman bibigyan ng baluti na hindi ka muna nag-training. Palalakasin mo na yung katawan mo, yung immune system mo, yung isipan mo. Tapos pag nagsuot ka na ng baluti, ayun na yun. Now, you are fit to war. That's why the first step is to be strong in the Lord and in the power of His might. Mga kapatid, ulit, be strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah. That is a continual intake ng pagiging malakas sa Panginoon kasi constant yung battle. Be strong in the Lord and in the power of His might. Pwede ba natin sabihan ng ating katabi, be strong in the Lord and in the power of His might. Ay, may kaaway tayo. Mabuti na lang, wala tayong kaaway. Magpatumpik-tumpik na tayo sa buhay natin. Complacent tayo, matulog tayo, tamarin tayo, pwede na. Kaso hindi. Sorry guys, napasok kayo sa ganitong kalagayan. Bawal ang complacent, bawal ang tutulog-tulog.
kailangan maging maalam, ha? Mga kapatid, kailangan maging maalam kasi kung hindi tayo maalam, tayo ang unang casualty. Sa giyera, tayo una ang bubulagta. Kasi we don't know the wiles of the devil. That's why Paul says, be strong. Alam nyo, dito sa itinuturo ni Pablo, hindi naman niya... Kasi ang pagtatagumpay sa Panginoon, ang gusto lang naman niya dito, kung babalikan natin ang mga talata, mga kapatid, no? Slide number, yung binasa natin, slide number 6. Yes, the blue one. Ito lang naman ang gusto ni Lord. For us to able to stand. Put on the whole armor. Una, be strong in the Lord. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand. Hindi sinabi na Lord na mag-advance, no? Just the purpose is just to stand our line. To stand our line, ano? Na hindi makapasok ang kaaway. Nakakakita na ba kayo ng mga pulis na mga sumasangga sa rally? Sabihin ng commander, stand your line! Talagang nakaganyang baluti. Binubunggo ng mga rallyista, hindi natitinag, hindi nakakapasok. That is what the Lord is wanted us to do. Kasi ang battle kay Lord, siya ang magbibigay ng tagumpay sa atin. All we need to do is just to stand our line. That we may be able to stand. Una-una para hindi ka masaktan, hindi ka matalo, hindi ka mamatay. Pangalawa, pati yung pinagtatanggol mo sa likod. Kung bakit ka may baluti at handa kang hindi magapi, mga kapatid, sa iyong kinalalagyan. As simple as that. As simple as that. Of course, mayroong sword of the Spirit, kasi may sword yung baluti eh. May sword ka, kasi pagka medyo agrabyado ka naman, pwede mo tusokin. Tusokin yung kaaway. But still standing on your line. Kasi kailangan mo yon. Tinutusok ka na, di tusokin mo rin. But again, the purpose is for you to stand on the line. Hindi ka dapat natitinag. Kaya may mga talata nagsasabi, huwag matinag. Ang encouragement sa atin, huwag matitinag, mga kapatid. So, para hindi matinag, number 1, be strong in the Lord and in the power of His might. Ang tanong, paano gagawin ito? Paano palalakasin ang sarili sa kalakasan ng Panginoon? Sa Biblia, sa 1 Samuel 30 verse 6. Next slide, please. Late ba yung monitor ko? Andyan ba? Nakikita niyo po ba? Okay, 1 Samuel 30 verse 6. Si David, now David was greatly distressed for the people. He spoke of stoning him. Gustong batuhin si David ng mga tao niya. Because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. Pero nung siya ay talagang sinisisi si David, kasi nilusob sila, kinuha yung mga babae at mga anak nila. Yung mga kalalakihan, naiwan, sinisisi si David sa pangyayari. Gustong batuhin si David ng kanyang mga sundalo, ng kanyang mga kasamahan. Napaka-desperadong kalagayan, mga kapatid. Ano? Yung mga kakampi mo is turning against you.
sinisisi ka. So David, ika nga talagang bagsak. Pero sabi ng Bible, but David strengthened himself in the Lord his God. Ayan. So, probably si Paul, sabi niya, be strong in the power of his might. He remembered David. Na si David nagpalakas sa kalakasan ng Panginoon. Ngayon, paano, doon natin malalaman ngayon, kasi si Paul hindi na nag-enumerate kung paano palalakasin ang sarili sa kalakasan ng Panginoon. Siguro naubusan na ng panahon si Pablo, hindi na niya naisulat. Sa dami na kanyang inaalala. Pero pwede nating balikan ng lumang tipan. Salamat sa lumang tipan kasi ito ay nagpapaliwanag din talaga ng mga bagay sa bagong tipan. So, dito sa pangyayaring ito, lungkot na lungkot si David, mga kapatid. Pero ang sabi, but David strengthened himself in his God. Paano ito ginawa ni David? Ito ang napaka-importante, mga kapatid, kung paano palakasin ang sarili sa Panginoon. Si David kasi, unang-una, how David strengthened himself in the sight of God and in the power of his might. Number 1, he looked on his spiritual resource. Nasa verse 6 po yan. Sa 1 Samuel 30 verse 6, if you are following me. No, so I don't have the verse, but you can just look at it in your Bible. So, paano palalakasin ang sarili sa Panginoon? Gagayahin natin si David. Anong ginawa ni David? Una, in verse 6, he looked on his spiritual resource. Tinawag niya yung paring si Abiatar. If I'm not mistaken, it's Abiatar. No, si Abiatar ay naglingkod kay David sa loob ng 4 na dekada. Grabe. High priest ito ng Israel. 40 years na naglingkod itong si Abiatar. So, tinawag niya si Abiatar, tapos pinadala niya yung ipod. Hindi iPad Pero nung araw may iPad na. Ipod nga lang tawag. Ano itong ipod? Ang ipod, mga kapatid, ito yung nasa drawing. Ito yung suot ng high priest na maraming bato dyan. Hindi ito si Thanos, ha? Kinuha lang siguro yung idea ng pelikulang si Thanos. Yung mga bato dyan, sa dibdib nung, si Thanos kasi sasa dito yung mga bato niya. Nagiging makapangyarihan siya kapag kumpleto yung bato. Ilan yung bato ni Thanos? 6. Okay. Itong batong ito, it's 12. Pero there are scholars, sabi niya, siyam lang yan. So, whether siyam or 12. So, this is the ipod. No? Tinawag niya si Abiatar, pinakuha niya yung ipod. Ano ang silbi ng ipod? Ang silbi kasi po ng ipod, mayroong dalawang, sa loob po kasi niya, nung mga batong yan, mayroong Urim and Tumim. Dalawang uri ng bato na nagbibigay guidance sa kanila. So, maybe this is the first time you heard this. Urim and Tumim. Yung batong yon, pagka nag-inquire ka kay Lord at natumbok mo ang kalooban ng Diyos, parang nagliliwanag yon. Urim and Tumim, ang tawag po doon. Bahagi po ito ng ipod. So, here, para palakasin ang sarili sa Panginoon, look for a spiritual resource. Kasi magkakaroon ng confidence si David doon sa pare na kanyang nalingkod ng Diyos. Pangalawa, yung ipod at saka yung Urim and Tumim that will give him the guidance on what to do. So sa atin naman, sa panahon natin ngayon, ano ba ang mga spiritual resource? Pag ikay nanghihina, gusto mong palakasin mo ang iyong sarili sa Panginoon, look for a spiritual resource. Ang ipod, mga kapatid, ay maituturing ngayon sa panahon natin na Bible. At saka yung Urim and Tumim maituturing na Holy Spirit. So simple lang po, hindi naman tayo lalayo. Ganun pa rin, basic pa rin. Kung gusto mong palakasin ang sarili mo sa Panginoon, read your Bible. Amen? Inquire of the Holy Spirit. Be near to the Holy Spirit. After all, He is really near. Nasa puso natin. But recognition is needed. Holy Spirit,
help me. I am being persecuted. Holy Spirit, help me. I am being attacked. And look for the resource. Si Abiathar, siguro maituturing, look for spiritual people. Siguro, magpa-counsel ka sa pastor mo, tawagan mo yung iyong D-group leader, kapwa Kristiyano mo, magkwentuhan kayo. Ganon ang pagpapalakas sa Panginoon. Amen? Be strong in the power of His might. And salamat sa Lord na mayroon ganitong paliwanag sa Biblia kung paano palalakasin ni David ang kanyang sarili sa Panginoon. So look for a spiritual resource. Ulitin ko, a spiritual person, the Bible, and the Holy Spirit. Hindi nalalayo, basic pa rin. Tapos, inquire of God's will in verse 7. Nagtanong siya sa Panginoon, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Gusto na akong batuhin ang aking mga kasama. Gusto akong patayin. Inquire of the Lord. So, if you want to be strengthened in the power of His might, sangguniin mo ang Panginoon. Sangguniin ng Holy Spirit, sangguniin ng Lord, ano ba? Ang gusto mong mangyari, bakit nangyayari itong problemang ito sa buhay ko? Bakit may pagsubok ako na ganito? Lord, gano'n naman talaga. Spiritual nga kasi yung battle. Therefore, spiritual din yung magiging remedy. Tapos, ang pangatlo, mga kapatid, remembering past victories. O, hindi natin ito mababasa sa verse 6, 7, or 8, pero mababasa natin ito sa chapter 23 and chapter 30. Kasi yung ating pinag-uusapan ay chapter 30, verse 6. But 23 and chapter 30, si David, he remembered past victories. That is the way he strengthened yourself in the might of the Lord. Alalahanin mo yung mga pagtatagumpay nung nakaraan. Amen. Mayroong mayroong ginawang kanta. Count your blessings, name them one by one. Importante din po yun. Count your blessings, name them one by one. Ano ba yung mga pagtatagumpay mo nung nakaraan? Kasi ngayon, lugmok ka. Oh. Ha? Maganda nga sana yung mga patutuo natin naka-record. Para pagka nanghihina ka, balikan mo lahat ng clips ng mga patutuo mo. Maganda, no? Naka-record yung patutuo mo. Para yung patutuo mo, magpalakas sa sarili mo. That can help. Makakatulong po. Yun po yung ginawa ni David. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Talo sila. Kinuha yung mga anak niya, mga babae nila sa isang digmaan. Talang lupay-pay, pero David was able to remember. Especially nowadays. No? We can remember the past victories not only here. Pwede tayong tulungan ng technology. Amen? Balikan ninyo yung mga cellphone ninyo. Ayan. Tingnan niyo yung mga picture. Aba, masaya kami dito sa mga gawain namin. Di ba? So the cell phone can help. No, the technology will help you to remember your past victories. O kung talagang nakalimutan mo, wala kang cellphone, tawagin mo yung friend mo. Kapatid, ano nga ba yung mga nakaraang pagtatagumpay natin? So the friend can help. That way, spiritual resource. Spiritual resource. Ate Joy, i-record natin yung mga patotoo. Sino rito ang napakarami ng patotoo? Dito sa pulpitong ito. Taas ang kamay. Ha? Pag kayo nang hina pa, at hindi nyo napalakas ang inyong sarili, ewan ko na lang. Amen. Amen. Magugulat tayo, yung hindi nagpapatotoo, siyang malakas. Yung patotoo ng patotoo, siya palaging nangihina.
mayroon akong kilalang ganyan eh. Hindi nawawala, ay pagkaling ko, hindi mawala doon sa patotoo. Pero siya naman yung maraming kahinaan sa buhay. Maraming binabanggit tungkol sa panghihina ng espiritual na buhay. Pero sige naman ang patotoo. Anong nangyari? Okay na sumagot. Hallelujah. Past victories, but true victories. Amen? Totoong pagtatagumpay. Hallelujah. Mayroon ba tayong mga pagtatagumpay, mga kapatid? Yes. Mag-isip nga kayo ng isa lang. Naisip nyo na? Naisip nyo na yung pagtatagumpay na yon? Meron na? Sabihin mo sa Lord, salamat Lord sa pagtatagumpay ko. Then last one, he acted on God's will. No, siyempre, para mapalakas ka sa Panginoon, kumilos ka. Sabi kasi ni David, ano Lord gusto mong gawin namin? Hahabulin ba namin sila? Sumagot si Lord doon sa Urim and Tumim, habulin mo. Maaabutan mo pa sila at makukuha mo pa ang iyong mga kaanak. Ganun nga ang ginawa ni David, mga kapatid. Hinabol yung mga kumuha sa mga pamilya niya at dahil mayroon silang kalakasan na sa Panginoon, they were able to triumph in this endeavor. Sila po ay nagtagumpay. So, alam na natin kung paano palalakasin ang ating sarili sa Panginoon. Amen. Alam niyo ba, nasa Exodus 28 verse 30, okay, ito po yung verse na para mayroon lang po tayong reference, ano? And you shall put in the breastplate of judgment, the Urim and the Thummim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before the Lord. So Aaron shall bear the judgment of the children of Israel over his heart before the Lord. So yung baluti talaga nandito sa may dibdib. So that is the verse from Exodus 28:30 regarding Urim and Thummim at saka yung mga ipod na pinabanggit natin. But that is a spiritual resource. Romans 8:37, there is no wondering about it. 8:37, sabi ka, ang banggit kasi dito, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Pag napalakas natin ang ating sarili sa Panginoon, may baluti tayo ng Diyos, we are always more than conqueror in the Lord. Palagi tayong mahigit pa sa mga mapanagumpay at nagtatagumpay. Hallelujah. Naalala niyo ba yung kwento dito? Pag sinabing more than conqueror, hindi lang conqueror, kundi more than conqueror. Si Pacquiao, conqueror siya. Natatalo niya yung kalaban niya. Pero alam niyo kung sino yung more than conqueror? Si Jinky. Kasi lahat ng napanalunan ni Pacquiao, ini-entrega kay Jinky. Kaya si Jinky ay more than conqueror. That's what we are. Sino ang nakikipaglaban? Ito namatay na sa krus. Kanino binigay yung pagtatagumpay? Sa bawat isa sa atin. That's why Paul is very correct in saying, yet in all these things we are more than conqueror. Amen. Pero siyempre, may bahagi tayo. We have to stand our line. Amen. Be strong in the power of His might so that you may be able to stand. Tapos, ibibigay ni Lord yung pagtatagumpay sa atin. Kaya tayo ay parang si Jinky. Sino pa? Si Mama. Anong pangalan ng nanay ni? Si Nanay Dionisia. Hallelujah. Nag-cheer lang. Yeah, Pacquiao. Pagkatapos, yay. More than conqueror. Okay. Sabi ng Desiring God article, surrounded by a volatile crowd of mighty men regarding David, David does for himself what his friend Jonathan had done for him before. He rehearses God's promise. No? So ito si David.
As we've seen, to be strengthened in God does not mean to receive food. Huwag mamaliin ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman, hindi sa pagkain, hindi sa material. Pupunta ako sa church, mapapalakas ako doon. Iniisip niya ay pagkain. Or money. May magbibigay sa akin. So, as we have seen, to be strengthened in God does not mean to receive food, or money, or weapon from above, but words of God's promise. Pangako lang naman talaga ng Diyos ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Hindi material, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay spiritual. Number 2, siyempre, kung malakas ka na, natapos mo na yung pagpapalakas sa iyo ng Panginoon, sa katawan, sa isipan, sa emosyon. Ganun ang training ng mga sundalo, di ba? Mayroon ka ng karapatang isuot ang baluti ng Diyos. So put on the whole armor of God. Not only a one piece of armor, but the whole armor of God. This is what I'm pointing about a while ago. Pagsuotin ka ba naman ng, protektahan ka ba, bigyan ka ba naman ng proteksyon na Lord mula ulo hanggang talampakan, kung hindi siya seryoso, na pwedeng mawala ang kaligtasan mo, hindi lang mawala yung mga biyaya mo sa lupang ito. No? Okay, so Ephesians 6:14 and 18, ang sabi rito, stand therefore. Ito na naman yung salitang stand. Kanina nabasa natin yung salitang stand in verse, saang version? Verse 11. But to stand, tapos inulit ni San Pablo sa verse, okay, verse 14, this is really the intention. Kaya inulit pag inuulit ang salita, even talaga ang objective. Stand therefore, having your loins girt about with truth. So, ito po ay bahagi na ng loin girt. Pero nauuna pong sinasabi dyan yung put on the whole armor of God, helmet of salvation, in slide number 18. So these are the whole armor of God. Take the helmet of salvation, the sword of the Spirit. Tapos balikan natin yung 14 in slide number 17. Having your loins girt, yung sinturon about with truth, and having the breastplate of righteousness, yung baluti, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Mayroon kang boots sa pakikipaglaban. Above all, taking the shield of faith. Mayroon kang shield of faith, wherewith we shall be able to quench, no? Ang kailangan lang naman depensahan yung line. Yung front line mo. So able to quench all the fiery darts of the wicked. So, but verse 14, I would like us to remember this, that all these things is for the purpose of stand therefore. Gusto ni Lord na nakatayo tayo, mga kapatid. Ito yung drawing ng ating baluti, no? In slide number 19, hindi ko na po ito iisa-isahin, you know that. So mayroong helmet of salvation, breastplate of righteousness, girdle of truth, the sword of the Spirit, the shield of faith, and the shoes prepared in preparation of peace, no? So kompleto po. Ito po ay kuha sa isang Romanong sundalo. Kung sila'y nakikipagdigma, ito po ang kanilang whole armor. No? Kaya makita naman natin yung might ng Roman soldier. Because of this, they were able to conquer, and conquer. Pero tayo, the battle is of the Lord. Amen? Si Lord ang... Kay Lord ang pakikipagdigma. Tayo naman kasi, ang trabaho lang talaga natin is to stand firm. Amen. Manatili sa linya mo at panatilihin ang lugar mo. Sa Isaiah 59 verse 17, alam niyo kung sino ang may suot ng baluting ito una pa sa lahat? It is the Lord. Sa Isaiah. It is the Lord who is wearing this whole armor. Sabi niya sa Isaiah 59 verse 17, for he put on righteousness as breastplate and a helmet of salvation on his head.
He put on the garments of vengeance for clothing and was clad with zeal as a cloak. Si Lord ang unang may suot ng baluting ito, according to Isaiah. Tapos naging Kristiyano ka, ibinigay sa iyo. Wow. Naalala ko si Saul, no? Si David. Makikipagdigma si David, binigyan ng baluti ni Saul. Pero dahil maliit si David, aalog-alog siya doon sa loob ng baluti. Aalog-alog siya doon sa loob ng baluti. Sabi niya, hindi ko kailangan ito. But that is a different fight. Of course, makikipaglaban yun kay Goliath. Pero the concept is there. When someone volunteering for a fight and you are a king, pagsusuotin mo ng baluti. And minsan, kapag ito ay isang pakikipagdigma na siya magiging frontliner, yung baluti mismo ng hari ang ibinibigay. Kaya yung baluti ng hari ibinigay kay David. Pero aalog-alog kay David. Pero yung baluti ng Diyos na suot niya, according to Isaiah, verse 59, verse 17, ibinigay sa atin, hindi aalog-alog. Amen. Fit na fit sa atin. Hallelujah. Malaki man ang Diyos. Hallelujah. So that is the truth about it, mga kapatid. Now, sabi ni Matt Brown, paano natin malalaman na kailangan tayong mag-engage sa spiritual warfare? Ayan. We are already in a spiritual warfare. Pagka ikaw ay nasa front line, nasa digmaan ka na. Tama. Nasa digmaan ka na. Ngayon, kailan mo ihahanda ang sarili mo? Kailan umaatake si Satanas? Yun ang napakahalaga. Kasi maraming Kristiyano hindi alam ito. Kung kailan umaatake si Satanas. Walang pakialam. Mga kapatid. Siguro na if you are listening to me, you will have a hint na pagka ikaw ay binubuli, binibigyan ng pagsubok. Pero huwag niyong isipin, mga kapatid, na ang lahat ng nangyayari sa atin ay pag-atake ni Satanas. Mayroon din naman kasing ulitin natin, palagi natin inuulit dito, mayroon din naman kasing kasalanan natin. Consequence lang. No? Tinatawag na consequence. Kasalanan mo, kaya nangyayari sa iyo. Pero we need to identify what is consequence and what is the attack of the devil. The attack of Satan. Sabi ni, matuto tayo dito kay Matt Brown. Kilala ito sa tinatawag na spiritual warfare. Sabi niya, recognizing the signs of spiritual warfare is crucial. Are we on the next slide? Yeah. For believers aiming to stand strong in the faith, according to the study of spiritual warfare in the Bible, several indicators can signal a spiritual battle. You are in a battle, pero kailan malalaman mong talagang parang umaatake na ang kaaway? So number one, unusual adversity. Ano itong unusual adversity? Ito yung when you are facing an unexpected challenge or hardship, especially before or after significant spiritual growth on ministry or ministry impact. Yung bang nakikita mo na magtatagumpay ka sa paglilingkod sa Panginoon, kaya magtatagumpay ka sa iyong karir, doon parang mayroong kumukontra. Parang doon, parang may pahirap. Pero nakikita mo, parang magtatagumpay ka na. Mga kapatid, iyon na po, unusual adversity. Wala naman ito dati. Bakit biglang may dumarating na hinahadlangan ako? Pero that is when you know that you are going to be victorious or you will going to have the promotion maybe. Ano? Mga kapatid, ay kailangan i-resist yan, labanan na yan. Kasi ganyan umatake ang kaaway. Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? Na kung saan magkakaroon ka na sana ng ganitong katuparan, tapos biglang may humahadlang? Amen? Mayroon ka ng prospect na maimbitahan, mayroong humahadlang. Maimbitahan sa gawain sa Panginoon, mayroong humahadlang. The devil is engaging in a battle with you. So, this time, let the Lord do the battle and stand your ground.
So this is the way, according to this experienced spiritual warfare mentor na si Matt Brown. Number 2 is stolen joy. Ninakaw na parang bigla kang nawala ng gana, na magsimba, nawala yung joy mo kasi you were offended at one time o na-offend ka ng isang tao. Mga kapatid, pagka ganun na ang nangyayari sa atin, inaatake tayo ng kaaway. The devil doesn't want us to achieve the victory or the promotion or the blessings that the Lord is intended for you to receive. Humahad lang si Satanas. Dito, mag-wage ka na ng war. Mag-pray ka na. Mag-declarative prayer ka na. Amen. Standing your ground. Rebuke the devil. Bind the devil. And do spiritual warfare or wrestling. Take your stand. Pananganan mo ang pangako ng Diyos. Na Lord, this one is for me. Because you promised me that you will prosper me. And there will be no harm will be coming on me. So I am receiving what you have planned and intended for me to receive. Kailangan natin gawin ito, mga kapatid, sapagkat marami sa atin ang nahaadlangan ng maraming biyaya dahil sa kagawa nito ni Satanas. Hindi naman babanggitin ito ng Biblia kung hindi ito totoo. We are in a warfare. Marami sana tayong maaabot pa, pero dahil nag-complacent tayo, ito pala, kailangan palang tayuan ito, mga kapatid. Stolen joy. When you are experiencing a sudden loss of joy or peace, tinatamad ka, nawala ng gana, labanan mo yan. Kasi hinahadlangan ka ni Satan sa isang napakagandang pangyayari sa buhay mo. Napakagandang mangyayari sa buhay mo. Kaya ikaw ay pinanghihina. Amen? Yes, it is. Particularly when God is doing something significant in your life. Oh, hallelujah. Hallelujah. Guys, hindi pwedeng manalo si Satanas sa atin. Laban lang. Amen? Laban lang. Another one is intense temptation. When you are being tempted, encountering heightened temptation, often attempting to distract or derail you on your spiritual progress. Napakatindi ng temptation, grabe. Pag Kristiyano ka at tumitindi ang temptation, you are in a warfare. Intense din yung ginagawa ni Satan sa iyo. Sino rito ang nakakatanggap ng panunuksong grabe? You are in a warfare. O huwag maging complacent. Labanan. Amen? Labanan naman, panunukso ng kaaway. Hindi naman, Lord, ganito. Grabe ngayon ang tukso sa akin. Especially in the flesh. Hey guys, are you there? Andiyan pa kayo? Hindi naman dati, pero grabe yung yung urge. And you know that it is wrong. Pag nandiyan ka na sa ganyang kalagayan, si Satan is attacking you. Dati naman hindi. You are receiving intense temptation. Hallelujah. According to Matt Brown, you wage war against the enemy. Stand strong in the Lord. Amen. Claim the promises and do prayer and the declarative prayer. Pronounce your victory in the Lord. Declare your blessings. Number 4, relationship struggle. Facing unusual conflict with others, particularly within the church or among fellow believers. May relationship struggles. Nag-aaway-away ang mga miyembro. Aba, umaatake ang demonyo. No? Unusual conflict. Mga kapatid, with others, particularly within the church or among fellow believers. Because the Lord's intention for the church is to be united. That's why when there is a strife, when there is a secession or division, really it is the work of the enemy.
Kapag ganyan na, ibig sabihin, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Amen. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Anong kailangan natin? Laban lang. Sabi ni Sister Edith, laban lang. Laban lang, mga kapatid. Hallelujah. So at least I'm giving you 4 sign of spiritual warfare. So in our application today, hindi tayo magtatagal. Sabi ng enduring word, we have to, God gives the Christian glorious standing to maintain by faith in spiritual warfare. Binigyan tayo ni Lord ng glorious standing. Number 1, we stand in grace. Romans 5 verse 2, rely on God's grace. Amen? Number 2, we stand in the gospel. 1 Corinthians 15 verse 1, let's stand firm with the gospel. Ang mabuting balita. Then we stand in courage and strength. 1 Corinthians 16 verse 13. And you have to pronounce it. You have to voice it out. You have to sing it to the Lord. Declare. Ang karamihan kasi sa atin, iniisip lang na nagtatagumpay dito. Alam naman ni Lord, nagtatagumpay ako dito. That is not our faith. Ang pananampalataya natin ay maingay, sabi natin, ipinapahayag ito. Ipinapahayag ito. Then we stand in faith, 2 Corinthians 1 verse 24, we stand in faith. Amen. We stand in Christian liberty, Galatians 5 verse 1. We stand in Christian unity, Philippians 1 verse 27. We stand in the Lord, Philippians 4 verse 1. We should stand perfect and complete in the will of God. Ito yung mga talata na may salitang stand, and definitely this is what the Lord wants us to stand to, is standing on His promises. So, it's an application. Guys, I want you to voice it out. We will voice out this glorious standing that the Lord provided for each one of us. And you just repeat after me. Say after me. Lord, I will stand in your grace. Lord, I will stand by the gospel. Lord, I will stand courageous and strong. Lord, I will stand in my faith. And Lord, I will stand in my liberty. Lord, I will stand in Christian unity. Lord, I stand with you. And Lord, I will stand as perfect and complete in the will of God. So, para ma-i-apply ang lahat ng ito, these are all declarative, but also prayer. So, the simple thing is prayer, mga kapatid. Para sa pagtatagumpay, para sa pagtayo, para sa balutin ng Diyos, panalangin. Kaya makikita natin doon sa talata, if you will continue your reading in Ephesians, chapter 6, verse 11 to 12, pagkatapos ng mga baluting binanggit ni Pablo, tapos niya, ipag-pray niyo ako para ako'y makapangaral ng maliwanag sa iba. So, it has to do with the proclamation of the gospel, first and foremost, na tayo makatayo sa Ebanghelyo para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tapos sabi niya, pray all kinds of prayer. Amen. So that is the way it is. Because praying, as I said, is seeking the will of God. Praying also is winning the struggle against the devil. Prayer. Pray all kinds of prayer. Intercession, standing prayer, shouting prayer, declarative prayer. Ano pang mga prayer ang alam natin? Basta ang sabi ni Pablo, sa pagtatagumpay ng Kristiyano, pray all prayers. Hallelujah. Manalangin tayo. Amang banal, maraming salamat sa assurance na bagamat mayroon kaming pakikipagbaka kay Satanas, kami ay
sa kaduluduluhan ay higit na mananagumpay dahil kay Kristo Jesus. Lord, there is a battle. Mayroon pakikipag-wrestling, mayroong war na binabanggit ni San Pablo sa Ephesians, sa Corinto. Pero ang gusto mo sa amin is just to stand our ground. Ibibigay mo na lang sa amin ang tagumpay. Lord, without you, we cannot win this war. But thank you for equipping us with your strength. Kaya't marapat lamang na patuloy naming awitin ang Let the Weak Say I Am Strong. Sapagat sa pamamagitan nito at sa baluting pinagkakaloob niyo po sa amin, hallelujah, kami ay makakatayo laban sa anumang pakana ng kaaway. Pero tulungan mo kami na hindi kami maging complacent. Nakita namin ang mga palatandaan kung paano umaatake ang kaaway sa buhay namin at sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin. Pagka nagiging intense, hallelujah, ang mga panunukso, intense ang mga awayan, intense ang mga maraming bagay, nahahadlang talaga sa bagay na makakamit namin. We will not be cowed, O Lord. Hindi kami maduduwag, kundi kami ay tatayo sa iyong biyaya, sa iyong ebanghelyo, at tulad ng aming pinahayag. Lord, we do declarative prayer today. That is the application of standing firm in the grounds. Hallelujah. We will pray. Dadamihan pa namin ang panalangin sa iglesyang ito, Panginoon. Sapagat gusto namin ang iyong kalooban. Mahanap ang kalooban, and there is no other way to seek your will and to know your will but in prayer. Hallelujah. Kaya sa mga nagnanais manalangin, nagnanais rin na mahanap ang kalooban ng Diyos. Sa mga tinatamad manalangin, tinatamad kang hanapin ang kalooban ng Diyos. You are ika nga, kalugihan sa samahan. Kalugihan sa pagka you are complacent. You are being asked to guard your grounds, to guard your part, pero pabaya ka, natutulog ka, tuloy napapasok ang iglesia. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay bahagi ng katawan na kung saan may responsibilidad ang bawat bahay. Palakasin mo kami, Panginoon. Katulad ni David, ginawa niya ang pagpapalakas sa Panginoon. He inquire of you. Yes, Lord, look for a spiritual resource. Huwag mo pong hayaan na kami patuloy na maging talunan, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito. Saka gusto mo kami patuloy na magtagumpay. More than conqueror, triumphant in Christ Jesus, victorious, hallelujah, with the freedom of the Lord, with the joy of the Lord, with the fruit of the Holy Spirit, hallelujah, with the prosperity that you have promised us. I wish above all things that you may be prosper, be in good health as thy soul prospers. As your soul is prosperous. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Brethren, try to rebuke the enemy. Can you stand after me? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sawatahin natin ang gawa ng kaaway sa ating pamilya, sa ating sarili, sa iglesia. Come on, declare a warfare prayer, a kind of prayer pa rin, but a warfare prayer, a declarative prayer, a victorious prayer. In the name of Jesus, we bind the enemy, Lord. Hallelujah. Lord, unaware man kami, hindi man kami conscious, but we know that the devil is attacking us. Hallelujah, because the devil doesn't want us to be victorious in Christ. Doesn't want us to be prosperous. Doesn't want us to get healed. Hallelujah, but we are now standing our ground. Tumatayo kami sa aming dapat kalagyan, sa mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah, and we are resisting the devil. And the devil will flee away from us. But we are to submit to you, Lord. We humble ourselves before you, Father. But that apart from you, we can do nothing. Malayo sa iyo, wala kami magagawa, Panginoon.
Lord, alam ko that there will be blessings after blessing coming after us. Hallelujah. It just happened that the devil is stealing it to us. Because the devil came to destroy, to kill, and to steal. But this time we will not allow the stealing of Satan. In the name of Jesus, we stand our ground. We rebuke him. We bind the enemy. And we loosen. We loosen what you have intended for us, Lord. And we be the person you want us to be, the church you want us to be. In the name of Jesus. Oh, break every chain. Break every chain, Lord. Come on, people, break every chain. Break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Yahweh. Break every chain right now. Engage in a warfare. Stand your ground. Break every chain. Yes, Lord, thank you for the strength you have given us. Hallelujah. We have heard your word. Narinig namin na yung mga salita. Napalakas kami, Panginoon. We are standing on our ground today. Hallelujah. In the name of Jesus, break every chain. 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 Hallelujah. Hallelujah. Break every chain. The battle is of the Lord. The battle is of the Lord. But we need to stand our ground. Break every chain. Break every chain. Allow us to be in your will. Allow us to seek your will, Lord. Allow us to pray. Oh, break every chain. Break every chain. You call unto God. Prayer is communication to God. Call unto the Lord. Tumawag ka sa Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Pero if you know the promises of God, declare the promises of the Lord. And my God shall supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. I wish above all things, brethren, that you may be prosper, be in good health as your soul prosper. Hallelujah. Give us this day our daily bread. Hallelujah. Oh, God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. You want victory? Hallelujah. Gusto mo bang maiba ang susunod na linggo ng buhay mo? This is your opportunity. Remember, the Lord always wants to bless us. Always wants to prosper us. Not to harm us. We are the people of God. We are the children of God. Insist your rights. Lord, we're standing our ground. Mga anak kami ng Diyos. We are the recipient. We are the recipient. We are the apple of His eyes. We are the recipient of all the blessing that the Lord promised in the New Testament and in Christ Jesus. We insist our rights. Hallelujah. Devil, we are the children of God. Be gone. Back off. Back off. Lumayas ka. Huwag kang haharang-harang sa aming daraanan. Anak kami ng Diyos. Pinalakas namin ang aming mga sarili. Nagpakumbaba kami sa Panginoon. At si Jesucristo'y nasa amin at ang banal na Espiritu. Hallelujah. Proclaim your victory, people. Proclaim your victory. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Proclaim your victory. Proclaim your healing. Hallelujah. Hallelujah. Be noisy about your faith. Be noisy. Make a melody in your heart. Oh, yes, Lord. You will always be our God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Stand your ground. Stand your ground. Hallelujah. Huwag kang malulusutan. Stand your ground. Huwag malulusutan. Hallelujah. Lord, thank you. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because yes, given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because yes, even Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Hallelujah. Sige mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa tagumpay, sa biyaya, sa kung sino tayo ngayon sa harapan ni Kristo, sa harapan ng ating Ama. Kung ano ang iglesia ngayon sa harapan ng ating Ama. Salamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Let's sing that song again with the proper key. Give thanks. We will not settle for less. Kalamayos. Okay. Come on. Hallelujah. With a grateful heart, give
3. To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. For the last time, and now. Thank you very much. Amen. Palabakan natin ang Panginoon. Salamat, Lord.